mahirap tanggapin yun eh. Si Kristo, lahat ng kasalanan ng tao, isakpak natin sa Kanya. Kawawa naman. Ha? Napakabuting propeta ng Diyos, dalhin lahat yung kasalanan ilagay sa Kanya. Kawawa naman. Hindi ganyan ang katwiran ng Diyos. Ha? Kung sino yung may kasalanan, siyang magkasala. Pa nagkasala yung tatay, parusahan yung tatay. Huwag parusahan yung anak. Pa nagkasala yung anak, ay huwag parusahan yung ama. Ha? Eh nangyari, nagkasala tayo, si Kristo parurusahan. Hindi ganyan ang katwiran ng Diyos. Hindi makatanungan yan. Bakit? Labag yan mismo sa Biblia ni Reverend Armando Duca. Bakit? Bakit labag yan mismo sa Biblia ni Armando Duca? Sapagkat sa Biblia ni Armando Duca, ganito po ang turo ni Kristo sa kautusan ng Diyos. Mateo 5, talatang 17. Ano sabi ni Kristo? Si Kristo nagsabi, unahin natin itong pinakabasihan natin. Ganito po ang sabi ni Kristo. Ako'y naparito, hindi pa walang bisa ang kautusan o aral ng mga naunang mga propeta. Kundi ako'y naparito para ituro at ganapin ang mga yaon. Talatang 18 ang sabi pa ni Kristo. Ha? Mga wawala ang langit at lupa. Lilipas ang langit at lupa. Ngunit ang isang kudlit, isang tultok sa kautusan ay hindi mawawala ng bisa hanggang sa maganap ang araw ng pag-uhukom. Sabi ni Kristo yan, ha? See? Ano ba yung mga kautusan na yun? Yung mga aral ng mga propetang yun. Kuha po tayo ng isa sa mga kautusan na inaral ng mga naunang mga propeta. Ganito po ang mga inaral ng mga naunang mga propeta. Sa Ezekiel, talatang 18, Kabanata 18, Ezekiel po yun, Pastor, Reverend. Verse 21, pwede natin simula sa 19, ang sabi doon, ang kaluluwa na nagkasala ay mamamatay. Ang amay parurusahan dahil sa kanyang kasalanan. Kung ang nagkasala ang ama, hindi parurusahan ang anak. Pag ang kakasala ay anak, hindi parurusahan ng ama. Ang kaluluwa ng nagkasala, siyang mamamatay. Yun ang batas ng Diyos eh. Ha? Biri mo, kinontra ng Diyos yun. Inilagay yung kasalanan nating lahat dun sa kanyang propeta. Kawawa naman. Hindi lalabagin ng Diyos ang kanyang batas. Dahil kung sino yung nagkasala, siya ang dapat parusahan. Sapagkat yun ang tunay na umiiral na batas. Ano po? Pero nalalayo tayo. Bakit kung napupunta tayo dyan? Sapagkat yung sinasabing inako daw ni Kristo ang kasalanan ng sanlibutan. Unang-una, pinatunayan na natin na si Kristo'y hindi na ipako sa krus ng 3 araw at 3 gabi. Hindi katotohanan yun. Malabo ang kanyang paniniwala. Yung ang isang kriminal, bago maparusahan ang isang kriminal, kahit ito'y nagawa niya, ngunit kapag ito ay merong bahid na konting pag-alilangan, ina-acquit ang isang kriminal. Ang tawag sa kanya, mapaparusahan lamang isang kriminal na tao sa pamamagitan ng beyond reasonable doubt. Walang pag-aalinlangan dapat. Higit lalo siguro pagdating sa pananampalataya. Bakit? Kaluluwa na ang nasasangkot dito. Ang masakit, tad-tad na ng pag-aalinlangan yung binabanggit natin kanina pa. Hindi ba susuko si Reverend Armando Duca at magsasabing, La ilaha illallah? Simple lang yan. Simpleng bagay na dapat nating malaman. Sabi niya, ang katotohanan, sabi niya kanina, ang magpapalaya. Katotohanan na sinasabi natin. Ano ang katotohanan? Si Kristo'y hindi na ipako, namatay, at muling nabuhay pagkaroon ng 3 araw. Yan ang hindi katotohanan. Ang katotohanan, yung sinasabi sa banal na Quran, na si Kristo'y di na ipako sa krus, namatay at muling nabuhay, sapagkat siya iniligtas ng ala mula sa kamatayan. May sino nagsabi? Ang Quran. Sinabi rin ba ng Biblia nila? Opo, binasa ko na po bilang patunay. Ano po? Ay yung nagsasabing siya'y naipako malabo. Lubhang napakalabo. Tad-tad ng pag-aalinlangan. Pagdating sa pananampalataya, hindi dapat beyond reasonable doubt, kundi extra beyond reasonable doubt. Higit pa dapat sa walang pag-aalinlangan dahil kaluluwa na ang nasasangkot. No po, yan po ang aking maya advice. Okay? Para sa huling katanungan, may katanungan ba sa akin? Huling tindig na. Meron po ba? Sige po. Ustad, sa huling tindig,
wala na yung konklusyon kasi ikaw ang negative, kaya tatayo muna siya para sa huling tinding niya, 15 minutes, bago niya itutuloy doon sa kanyang konklusyon na. Wala na siyang... Wala na nakalagay. Wala na sa ating usapan. Tatayo na po si Reverend para sa kanyang 15 minutes bago itutuloy niya doon sa kanyang pantapos na sa conclusion niya. Okay, palampakan po natin. Magaling ang aking katunggali. Nag-aral at nagsaliksik. Walang ibang batayan na aking panghahawakan sa katotohanan na aming niyayakap sa kasalukuyan na si Kristo ay naipako, namatay, inilibing at nabuhay na maguli maliban sa nakasaad sa Biblia. Yung 66 books na aming pinanghahawakan, sa ngayon, yun lang muna ang aming basihan ng aming pananampalataya. Subalit maging itong aming basihan ng pananampalataya ay kino-question pa ng aking katunggali, ang magaling na si Ustad Ahmad Barcelon. At mukhang sanay na siya sa ganitong pakikipag-usap. Samantala ako ay first time pa lamang. Kumbaga, ang pangyayari ito ay nagbigay sa akin ng isang aral ng mas malalim pang pagsusuri sa aking kasalukuyang niyayakap na pananampalataya. At ngayon siguro side by side sapagkat binigyan niya ako ng kanyang aklat, yung banal na Quran, maring patas na sapagkat mababasa ko na kung ano ang kanyang pinanghahawakan. Maaaring may second time pa. Turnabout. Ka. Sangayon po sa aking, katulad ng aking nabanggit kanina, ang pananampalataya po ng Kristyanismo, ang pinakapuso ng pananampalataya ng Kristyanismo ay nakatuon sa ginawa or work ni Jesus Christ. Iyan ay tumutukoy sa kanyang crucifixion, sa kanyang death, sa kanyang resurrection. Doon po nakasentro ang Kristyanismo. Masabi naming kakaiba ang Kristyanismo sa lahat ng mga relihiyon sapagkat karamihan sa mga relihiyon ang kanilang pananampalataya ay nakatuon doon sa kanilang founder, sa buhay at mga aral, the life and teaching ng kanilang founder. Samantalang ang Kristyanismo ay nakatuon hindi sa buhay kung hindi sa kamatayan ni Kristo Jesus, na siyang pinaka-kinikilalang founder ng Kristyanismo. Nabanggit ko kanina na sa mga Kristiyano mas mahalaga hindi ang pagkabuhay o yung Christmas. Pinagtatalunan kung kailan ba ang Christmas. Ito by December 25. Ang sabi ko, ang mahalaga yung kanyang kapanganakan. Ipinanganak siya. Pag dumarating po ang celebration ng kanyang kapanganakan, nagdiriwang ang marami. Subalit, ang pinaka-focus po, ang pinaka-sentro po ng pananampalatayang Kristyanismo ay hindi ang kapanganakan o ang incarnation ni Jesus Christ, kung hindi ang kanyang kamatayan. Sapagkat ang turo po sa banal na kasulatan na aming pinaniniwalaan, siya yung naparito, ibibigay niya ang kanyang buhay as a ransom